goods sa mga biktima ng lindol, tila nahaluan na ng politika. Itinaboy di mano ng alkalde ng bayan ng Maribojoc sa Bohol ang Philippine National Red Cross habang namimigay ng relief goods sa kanilang lugar. Tumanggi raw kasi ang grupong iwan kay Mayor ang relief goods. Giit naman ang alkalde, gusto lang niyang maging patas ang pamamahagi nito. Sa pahayag naman ng Red Cross, sinabi nitong may guidelines silang sinusunod at kailangang sila mismo ang direktang mag-abot ng tulong sa mga dapat bigyan. Live mula sa Maribojoc sa Bohol, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, hindi nga biro yung pagtawid dito nga sa Abatan River kasi naputol na itong Abatan Bridge. Yan yung nagdudugtong doon sa mga bayan ng Loon, Antiquera at Maribojoc dito nga sa mainland or dito sa sentro ng Bohol. Kinakailangan ngayon na tumawid ng mga residente gamit itong mga bangka. So imagine mo na lang, Jessica, kung gaano kahirap para doon sa mga volunteers, mga iba pang grupo para magdala ngayon ng tulong doon sa mga bayan ng Maribojoc, Loon at Antiquera na alam naman nating talagang nasa lanta nitong lindol. Kaya naman nakakagulat at nakakalungkot raw itong balitang itinaboy ang Philippine Red Cross sa bayan nga ng Maribojoc. Pero ayon naman sa mismong mayor ng bayan ng Maribojoc ay may mga dahilan siya kung bakit niya ito nagawa. Kumakalam na sikmura at nanunuyot na lalamunan. Dahil sa pinsalang iniwan ng lindol, ito ngayon ang madalas idaing na mahigit 20,000 residente ng Maribojoc. Pero si Maribojoc Mayor Leoncio Evasco Jr., itinaboy raw ang Philippine Red Cross na mag-aabot sana ng ayuda sa mga residente. Base sa mga naglabasang report, ang dahilan daw nito ang hindi pagpayag ng Red Cross na iwanan sa alkalde ang dala nilang relief goods. Noong Biyernes, nakipagpulong si PNRC Chairman Richard Gordon kay Maribojoc Mayor Evasco para alamin kung bakit pinaalis ng alkalde ang mga taga-Red Cross. Muntik pa silang magkasigawan dahil taliwas ang gusto nilang paraan ng pamimigay ng relief goods. Pero maayos namang nagtapos ang pag-uusap. Ang napagkasunduan, itutuloy ng Red Cross ang pamamahagi nila ng relief goods. Pagdating ng Lunes, pinuna ng alkalde ang di raw maayos sa sistema ng Red Cross sa relief operations. Hindi lang isa, kundi may mga tao na 3, 4, 5, balik-balik. Pero yung mga matanda, hindi na nakapila dahil tulaka na eh. The way things are being handled by Red Cross, yung tao is treated like beggars. Parang tuta, magsunod-sunod tayo. Kung hindi tayo makasunod ng conditionalities nila, hindi kita bibigyan. Sagot naman ni Gordon, organisado raw nilang nakuha ang pangalan ng bawat beneficiary. Malinaw raw ang sistema at patakaran nila sa relief operations. The Red Cross is created by the government because of its commitment to the Geneva Convention na ang Philippine Society, ang Red Cross, they will be respected with the principles of humanitarianism, independence, neutrality, impartiality. Ayon pa kay Gordon, labag sa batas ang pagharang ni Evasco sa pagpasok ng relief goods. He thinks that he is the only power. A case can be filed against him sa ombudsman. Paliwanag naman ng alkalde, gusto niyang magkaroon ng sentralisadong pamamahagi ng ayuda. Dapat daw ng mga taga-barangay ang mamimigay ng relief goods dahil silang nakakaalam kung nasaan ang mga nararapat na beneficiary. Yung kasi sa kanila safe eh. Yung mga open space ito, we relegate this to the barangays. And for the residents, choose saan sila yung kasi sa kanila safe eh. Kate pa niya, hindi siya namumulitika. Gusto lang daw niyang maipamahaging relief goods ng pantay-pantay. Bagay na layunin din naman raw ng Red Cross. Sa kwento naman ng GMA Kapuso Foundation na nagsagawa rin ng relief operations, sinabihan din sila ni Evasco na dapat i-turn over ang relief goods sa centralized relief system ng Maribojoc. Pero hindi rin pumayag ang foundation dahil sa polisiya nitong diretso ibigay sa mga nasalantan tulong. Nagkasundo naman ang foundation at ang LGU na samahan na lang sila sa pamimigay ng relief. At ito naman po ay nangyayari sa bawat kalamidad na amin napuntahan at ito na may naririsolba sa pakikiusap, sa explanasyon ng maayos. Ito yung centralized distribution center ng bayan ng Maribojoc. Dito binabagsak yung lahat ng relief goods na nakukuha ng bayan. Pagkatapos niyan ay hinahati-hati ito sa lahat ng 22 barangays ng bayan. Kung makikita ninyo, may mga tumpok ng relief goods. Bawat barangay yan. Ang tumpok na ito para sa Barangay San Vicente na meron niyang 222 families. Yan ay raw ay para masiguro na lahat ng pamilya ay nakakatanggap ng tulong. Ang mga barangay captain naman kukunin
ang mga relief goods na ito at saka ipamimigay dun sa kanilang mga constituents. Pero tiwala ang local government na hindi mananamantala ang mga barangay officials sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon, wala pa naman daw taga Maribojoc ang nagre-reklamong hindi nakakatanggap ng tulong. Heads will roll. Kapag napapatunayang merong gumaganon, kung kapag merong nag-hoard o kaya nagpipili-pili ng kanilang mga tauhan, Nauna nang nagbabala si DILG Secretary Mar Rojas laban sa mga politikong sinasamantala umano ang kalamidad para makapamulitika. Pinaiimbestigahan na rin ni Rojas ang di umano'y hoarding ng relief goods sa ilang lugar. Jessica, ang inyong nakikita, yung Abatan Bridge, no? Yan na yung pagsisimula ng pagsasaayos nito. Ayon ngayon dun sa DPWH, kailangan nilang buwagin yung tulay na yan para mapatuyuan ito ulit ng bago. Sa tansya nila, no, nasa 1 buwan tatagal yung paggawa ng bagong tulay. So, doon lamang, Jessica, magkakaroon ng maayos na daan papunta doon sa mga bayan ng Luon, Antequera at Maribojoc, no? So, doon lang magkakaroon ng chance sa talagang maipasok yung lahat ng mga relief goods. Pero itong si Mayor Evasco, nais na lamang daw niyang kalimutan yung nangyari at mag-focus na lang daw doon sa pag-ahon ng kanilang bayan. At bukas pa rin daw siya na makipag-usap sa Red Cross at maging kay Senator Dick Gordon. Sabi naman ni Gordon, itutuloy pa rin daw nila ang relief operation sa Maribojoc at maging sa iba pang mga bayan na apektado ng lindol. Jessica? Okay, so hindi naman maapektuhan ang mga residente na nangangailangan ng tulong dito sa naging alitan sa pagitan ng kanilang mayor at ng Red Cross at kahit yung mga konting gusot sa iba pang foundations katulad ng Kapuso Foundation. Salima? Jessica, yun yung tiniyak sa atin kanina ni Mayor Evasco na tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng relief doon sa iba't ibang mga barangay. At yan din naman yung sinasabi ng iba't ibang grupo na namimigay ng tulong sa iba't ibang apektadong bayan nga dito sa Bohol, no? At nangyari nga sinasabi, talagang ang gusto lang naman ng lahat makatulong eh. So ang dapat daw sigurong gawin dito, sabi din ng ibang residenteng nakausap ko, sana mag-usap sila at maiayos yan kasi talagang ang gusto lang naman natin lahat ay matulungan yung mga residenteng apektado nga ng lindol. Jessica? Okay, at siguro dapat ding maintindihan o maalala ng mayor, no, ng Maribojoc na pagka yung tulong galing sa private sector, hindi pwedeng i-turn over yan sa gobyerno. Dahil ang gobyerno may sarili ring sistema, merong DSWD yan kanya-kanyang efforts kumbaga. And in the long run naman, kung mas maraming nabigay na relief goods sa isang bayan, mapa-gobyerno o mapa-private sector, it could only be good, di ba? Kesa naman yung paalisin mo, edi walang winner doon, lahat loser. Tama ka dyan, Jessica. No? Siguro dapat ang nangyari na lang nag-usap sila ng maayos kesa doon sa talagang pinaalis o tinaboy itong Red Cross, no? Kasi ang nangyari, ayon doon sa ibang residente naman, parang sa poblasyon lang daw kasi nakakarating yung tulong, yun yung reklamo nila. Paano naman daw yung mga ibang barangay doon sa itaas ng bundok at hindi daw sila nararatingan ng tulong. So yun siguro yung kailangan ayusin din ng both parties, maging itong private sector at itong local government units na namamahala ngayon itong relief operations. Siguro Jessica? pwedeng magkonsulta, pero yung pamimigay mismo, hindi pwedeng sa gobyerno kasi yan. Hindi pwedeng, kasi alam naman natin, lalo na ngayon, magbabarangay elections, di ba? Pag yung, siguro pwedeng konsultahin yung mga local government officials, pero yung the actual giving itself, may sistema ng existing ang iba't ibang private groups tungkol dyan. So in any case, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa bayan ng Maribojoc, sa Lima, Refran.